Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Gusto nyo bang magtagumpay ang inyong munting negosyo? Alam nyo ba, ang relasyon ng employer at employee ay susi sa tagumpay. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Bakit mahalaga na magkaroon po ng magandang relationship sa pagitan ng employee and employer? Bakit po? Kasi ito po, pag masaya ang employee, happy employees, happy employers. Oo. Productive employees, productive employers. Kung may respeto at tiwala sa isa't isa, nagiging smooth ang working environment. Madali ang pag-uusap, masaya ang lahat, parang isang pamilya, di ba, mataas ang moral, at syempre, maganda ang resulta para sa kumpanya. Kaya nga, kung hindi maganda ang relasyon, hindi rin maganda ang komunikasyon, hindi rin maganda ang pagsasamahan at organisasyon, at nagsisiraan pa ang dalawa. Kaya napakalaga, kung gusto nyo tumibay, kailangan bukas ang komunikasyon, ang pundasyon ng magandang relasyon. Kailangan laging open ang channels, makipag-usap. Kung may sama na loob, sabihin. Kung may nakitang hindi maganda, i-call out. Diba? Ika nga, paalalahanan, diba? Regular feedback sessions, open door policies, listening to each other, napakaganda po niya, napaka-importante to build trust and transparency. Not only that, pangalawa, ang respeto ay hindi lamang hinihingi, kundi, siyempre, pinagpapaguran. O huwag mo sabihin, boss ka, lahat sa iyo ay makikinig. Kung boss ka naman, pero hindi naman maganda ugali mo, wala kang respeto sa mga empleyado mo, ay hindi ka rin respetuhin ng tao. Not only that, respetuhin din dapat ang ating oras, trabaho at opinyon ng bawat isa. Kapag nararamdaman ng empleyado na nirerespeto mo sila, magiging motivated sila sa kanilang gawain. At syempre, kung gusto mo talaga magkaroon ng magandang working environment, mahalaga ang pagkilala ng rewards, recognition, appreciation. Yung mga thank you sa ginawa mo ika nga, job well done tap on the back, acknowledge nyo lang, huwag kayong matipid. Wala namang mawawala kung nag-thank you ka, wala namang mawawala pag sinabi mo napakagaling mo. Diba? At ang pinakamahalaga sa isang employer ay may tinatawag na malasakit. Kung may malasakit po tayo sa mga nagtatrabaho po sa atin, nagpo-produce po ito ng sense of belongingness, security. Di ba sa ating masayang workforce? Dapat lagi mo ipakita na concern ka talaga sa kanila kaysa concern ka sa sariling mong negosyo. Lalo na pag may pinagdadaanan po sila. Stress, problema at personal challenges. Tatandaan, people do not care how much you know until they know how much you care. Sa huli, ang tagumpay ng kumpanya ay nakasalalay sa hindi lang isang tao kundi sa buong grupo. Kaya kung masaya ang empleyado, masaya rin ang amo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Volcanic smog mula sa Bulkang Taal umabot na raw hanggang sa Metro Manila. Maraming lugar sa Batangas, Laguna at Cavite nagkansela ng pasok dahil sa fog. China Coast Guard inakusahan ang barko ng Pilipinas na nambangga ng kanilang barko sa West Philippine Sea. 2 Philippine Coast Guard vessels na nadamay sa insidente, parehas nagtamo ng pinsala. Department of Foreign Affairs, pinag-aaralan ng ilikas ng sapilitan ang mga kababayan nating nananatili pa rin sa Lebanon sa kabila ng tumitinding gera roon. Kukumustahin natin ang sitwasyon mula mismo sa isang Pilipina roon. Makasaysay ang pagbubukas ng PBA Season 49. Junmar Fajardo, pang-8 beses nang itinanghal bilang MVP, habang si Chris Banchero ng Meralco, kauna-unahang naka 4-point shot. At double Olympic gold medalist Carlos Yulo, bumisita sa Will to Win. Siyempre, may jacket siya mula kay Kuya Willie. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Bali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapapasok lamang po na balita. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Northern Samar pasado alas 11:30 kanina. Naitala ang sentro ng pagyanig sa bayan ng Pambuhan at naramdaman sa ilang lugar sa Visayas. Sa ngayon, wala pang napaulat na pinsala pero posible raw ang aftershocks. Nagkansela ng klase sa maraming bayan sa Batangas at ilang kalapit probinsya dahil sa epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Para sa update live na magbabalita mula sa Batangas, Simon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, ramdam pa rin yung epekto ng volcanic smog dito sa Talisay, Batangas. Bagamat wala na kaming naamoy kapag inalis yung face mask, pero mahapdi pa rin ng konti sa mata at sa balat. Ito ngang VOG at ang epekto niyan, hindi na lamang nakakaranas dito sa mga bayan sa Batangas, Cavite at Laguna, kundi umaabot na nga rin hanggang sa Metro Manila. Matinding hamog ang sumalubong sa mga taga Metro Manila Lunes ng umaga. Sinasabing dulot ito ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Pero mas makapal na VOG ang nararanasan sa Lemery, Batangas. Sa aerial pictures na ito kanina umaga, apektado na ang visibility sa bayan. Paliwanag ng PHIVOLCS, malakas ang steaming o nilabas na usok ng Taal Volcano noong weekend. Pero kapag hindi makaangat and kapag mabagal yung hangin, ito ay mag-stay lamang sa lower grounds. And tapos nung napadpad ito sa mga bayan-bayan, ito po ay ito yung naamoy at nakakaroon ng heat. Ito na yung VOG. Ang VOG o volcanic smog ay naghalo-halong asupre mula sa bulkan, water vapor at carbon dioxide. Delikado raw kapag nalalanghap ito. Posible raw itong magdulot ng pangangati ng mata at lalamunan dahil acidic ang sulfur dioxide na nilalabas ng Taal. People who may be particularly sensitive sa VOG are those with health conditions like asthma, yung may lung diseases, yes, that's right, and may mga sakit sa puso. Posible raw magtuloy-tuloy ang VOG kung walang hangin at ulan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Pinaalalahanan pa rin ang mga residente na apektado ng VOG na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung wala raw face mask, pwede naman daw panakip ang basang tela. Kung nakalanghap ng asupre, uminom daw ng maraming tubig para matunaw ito. Kung malala na ang pangangati ng lalamunan at mata, magpakonsulta na raw sa doktor. Cheryl, nakapwesto kami ngayon dito sa may Talisay Baywalk kung saan dito sana tanaw na yung Taal Volcano, pero sa mga oras na ito balot pa rin ng usok itong naturang bulkan kaya hindi maaninag sa lugar. At dito rin sa area may mga nakausap din tayo nakita ng mga residente at ilang mga turista na nagpunta, gusto daw nila makita kung ano bang itsura ng bulkan ngayong may nararanasan ng volcanic smog. Ang ilan talagang nagsuot na ng face mask dahil sa mga nakaka-irritableng pakiramdam na nararanasan nila dulot nga ng VOG. Habang yung ilan, lalo yung mga residente na ng Talisay, hindi na nakasuot ang face mask. Ang sinasabi nila, nakasanayan na raw nila itong naturang VOG dito nga sa area dahil nga, sabi din naman ng PHIVOLCS, almost every day, ang average doon na nilalabas nitong asupre o maabot ng 7,000 o hindi bumababa ng 1,000 toneladang sulfur dioxide o asupre itong Bulkang Taal na nakataas pa nga rin sa Alert Level 1. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pinag-aaralang itaas ang Alert Level 4 sa Lebanon dahil sa patuloy na kaguluhan sa ilang bahagi nito. Magbabalita si Rainiel Pawid. Payak at tahimik ang sitwasyon ngayon sa Beirut, ang sentro ng Lebanon. Yan ang nasa video update ng isang OFW at content creator sa nasabing syudad. Malayo po kami sa kaguluhan doon po sa south. Wala po kalmado. Salamat sa Diyos. Kabaligtaran naman ang sitwasyon sa timog na bahagi ng kanilang bansa kung saan kaliwat kanan ang pambobomba. Nagpapatuloy kasi ang bakbakan ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Ayon sa Israel, target nila ang umano'y imbakan ng armas ng militanteng grupo na kaalyado ng Hamas. Nauna nang inatake ng Hezbollah ang Israel bilang pagkondena sa pag-atake nito sa Gaza. Bagaman hindi gaanong ramdam sa Beirut, pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na walang ligtas na lugar sa panahon ng giyera. Recently, there have been sonic booms. Yung naririnig yung pag-fly ng mga Israeli jets. Talagang sinasadya nila na
pag they go low in the city, may sonic boom, nababasag yung mga glasses ng windows. Kaya pinag-aaralan na ng DFA na isailalim sa Alert Level 4 ang Lebanon. Ibig sabihin niyan, magiging mandatory o sapilitan na ang pagpapauwi sa mga Pilipino. We are actually preparing na for in that eventuality kung talagang if it comes to that. Raising Alert Level 4 is we'll just have to see, we'll have to monitor. Kasi nga po, voluntary repat. Ilan lang po ang nag-avail. How can we force people to go into these shelters kung ayaw naman nila? Sa 11,000 Pilipino sa Lebanon, mahigit 700 lang ang humiling ng repatriation. Pero 300 sa kanila ang umatras na rin na makauwi. Sa ngayon, 45 sa nag-request ng repatriation ang may hinihintay pang dokumento sa immigration. 15 naman ang hindi makaalis dahil may kaso sa korte. Para sa mga Pilipinong gustong magpa-repatriate, maaaring personal na pumunta sa Philippine Embassy sa Beirut o tumawag sa kanilang assistance hotlines. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Sa puntong ito, magkakausap natin si May Romagos, 13 taon ng OFW sa Lebanon. Magandang tanghali sa iyo, May. Hi, ma'am. Good morning. Bumaga pa po dito. Kumusta po? Mabuti naman. Kamusta kayo dyan? Kamusta ka? Okay naman po, ma'am. Ayos naman po. Wala na yung fighter jet na pabalik-balik 2 weeks ago. Huminto naman siya. So far, wala naman pong nangyayari dito. Dito kami sa center, nandito mismo sa Beirut. May pabalik-balik ka sa Southern Lebanon at Beirut para sa trabaho mo, di ba? Pakikwento naman sa amin yung sitwasyon nyo dyan. Ako, ma'am, dapat kasi hindi ako pumupunta talaga sa border kasi may babala yung embahada. Hindi lang naman embahada, lahat ng embahada ng mga bansa na andito. Unfortunately, sa sitwasyon ko kasi, kailangan kong pumunta kahit once a week or kahit man lang every 2 weeks pupunta ako ng isang beses kasi may mga trabahante akong hinahatira ng supply doon. So dito ko kinukuha yung mga grocery tapos yung mga salary, hinahatid ko doon. So kaya sa sitwasyon ko, nakikita ko yung mga pangyayari, yung mga bomba na saksihan ko, medyo mahirap para sa akin. Pero pag andito man ako sa Beirut, wala lang. Kasi nakikita ko yung mga kababayan natin, masaya naman. Parang feeling ko na parang walang nangyari. Nasanay na kami kasi. Hindi lang naman ganito pa, like every year halos may mga nagbabadyang magsasabing may magulo daw mangyayari, may mangyaring ganito. Pero para sa amin kahit nga sumabog na nga yung dahye 2 weeks ago, 5 minutes drive lang yun sa bahay ko. Parang wala lang. Nasanay na rin kasi kami, ma'am. Lalo na mas may matagal pa sa akin talaga dito na almost nung 2006 war, yung around 90s pa na may mga war. Mami, kanya-kanyang na lang diskartes. Kung nakaya daw nila dati, how much more ngayon? Which is totoo naman talaga. Kahit sabihin natin na iba yung sitwasyon ngayon kaysa dati. At siguro, masabi natin yung gamit nila ngayon ng pambubomba, iba kumpara sa mga war na nagdaan. Pero alam mo yung pasanayan na lang talaga. Kami nga, pag may pumutok, parang nililingon na lang din namin. Ako, nasanay talaga ako na ganun. Kasi sa saan yun banda, ginaganon ko na lang. Kasi yun yung nakikita ko parang, routine na ba? Routine na para sa akin. Siguro sa mga baguhan, magugulat pa. Pero yung mga luma na dito, parang baliwala na sa amin. May una tayong nagkausap last year kung saan pinauuwi rin ang mga Pinoy dahil sa tensyon nga dyan sa Lebanon. Pero pinili mong manatili. This time, ganyan pa rin ba ang iyong desisyon? Yes po. Kahit nga, actually, pinapauwi ako ng sponsor ko. Mas pinili ko po rin pong manatili dito. Hindi naman ako presahan na umuwi ka. Sinabihan ako kung ano yung choice mo, supported namin. Pero para sa amin, gusto namin umuwi ka na. Pero sabi ko naman, bakit ako uuwi?
Sa totoo lang, Ma'am Cheryl, bakit nga ako uuwi? Sabi ko nga sa sarili ko, gano'n pa rin yung sagot ko kasi kung i-compare naman natin na sa bansa natin, mas malaki yung kita ko dito at andito yung ma ah, when it comes to healthcare system, ma'am, kahit man ganito yung bansa, nandito kasi yung covered yung insurance ko. Yun yung hinahabol ko eh, yung insurance ko talaga. Kasi may karamdaman kasi ako na pag umuwi ako sa Pilipinas, tingin ko kasi um, mang-iistorbo talaga ako ng mga aunties ko, ng mom ko, ng dad ko, ng both sides. At nakita ko yung parang ayaw ko bang pabigat ako. So, mas okay na ako dito. Kasi okay na pa naman sa ngayon, wala pa kasing worst na nangyayari. Tinatanong nga ako makailang beses ng pamilya ko, paano kung mangyari na, uuwi ka ba? Ako naman kasi bilang PhilCo or leader dito sa Lebanon, hindi rin ako basta-bastang mag-abandona ng mga kababayan natin. May tungkulin din naman ako. Sabi ko, uuwi ako kung tapos na rin yung tungkulin ko dito sa mga kababayan ko. Kasi nasimulan ko na rin eh. So, ang unfair naman, kung mag-decide ako ngayong uuwi, tapos pag alis ko, may mangyari, guilty rin ang hahabol sa akin. Kasi ako may mapagmahal ako sa kababayan natin dito. So, yun na lang siguro, uuwi ako kung may mangyari man talaga, uuwi. Siyempre, uuwi ako kasabay ng mga kababayan din natin na gustong umuwi. Yun yung sinagot ko sa pamilya ko. Ang hirap kasi, mami, ang hirap talagang mamili ba na meron kang sinushoulder na mga siyempre, tungkulin sa buhay. May mga finance ka na kailangan mong isupply buwan-buwan. So, ang hirap magdesisyon po. Pero alam mo, may pinag-aaralan na nga ng ating gobyerno, di ba, na itaas sa level 4 ang alerto sa Lebanon. Ibig sabihin yan, mandatory na yung repatriation. Ano ang opinion nyo dyan? I mean, especially you, sabi mo nga, isa kang leader sa isang organisasyon and maging yung mga kamiyembro mo. Napag-usapan nyo na ba ito? Alam mo, ma'am, sana bago gawin ng government natin yan, pag-isipan nilang ng maayos. Kasi sa totoo lang, ang mga kababayan natin dito sa Lebanon, may mga amo yan. May mga iilan nga na ayaw ibigay ng amo ang mga pasaporte. Pero dinadala sila sa ligtas na lugar. Marami naman dito din na mga amo na protektahan yung mga kasambahay nila. Dinadala din naman nila yun sa kung saan mga bundok, umalis sila sa Beirut. Pag may narinig na silang putok, dinadala agad nila yung mga katulong nila. Hindi naman nila inaabandona, pero hindi natin alam. Baka may iilan din na isasara ang pintuan, gaya nga nangyari ng past war na ganun ang nangyari. Pag ginagawa ng government yan, for sure ako na marami din talagang magpo-protest. Kasi lalo na yung mga mahal ng amo, hindi yung pababayaan. Dadalhin talaga. Ako naman sa side ko at saka yung mga kasamahan ko sa PhilCoord na mas matagal na dito, 100% ma'am, alis ka lang kasi hindi naman kasi bomba ng kung saan-saan tinatamaan ng ang area. Sa ngayon kasi ma'am, pinipili naman kasi nila para parang less ang civilian na matamaan. Hindi gaya nung nangyari ngayon doon sa Palestine, sa Gaza, na talagang napupulbo. Dito hindi, so far, missile pa naman at pinipili nila yung tinitira kung may tao silang tinitira. Pero kung gagawin man siguro ng Israelian na talagang mag-decide sila dito na itulad nila sa Gaza, sana man lang, hindi. Sana pag-isipan nila. Kasi halos lahat dito, ma'am, sa totoo lang, ang mga nakatira dito, hindi lang mga Pilipino, mga Ethiopia, mga Bangladesh, sobrang dami dito, ma'am. Maraming foreigner din dito na gaya sa amin na nagsikap din at namuhay din. Talagang batubakal talaga yung hirapan sa buhay. Makikita mo nga ang iba, ang iba nga na nag-3, 4 na sa iisang bahay na nagrenta dahil sa hirap din ng buhay para lang makasave. Pero I doubt na uuwi ang mga to. Yun nga rin ang iniisip ko. Kung gagawin man yan ng government, sana pag-isipan nila. Pero
kung persahan na ganun, marami talagang, I'm sure, ma'am, hindi lahat sasama at hindi lahat uuwi dahil may mga amo sila na kaya naman silang i-shoulder. Ang iba nga, dinala na nga sa Cyprus. Ang iba, nasa Dubai. Marami na rin nag-i-exit dito. So, ang mga naiiwan talaga, kadalasan dito, mga undocumented. So, siguro, ang i-force evacuate nila para lang sa akin, yung mga undocumented, kasi yun yung mas magiging mahirapan sila kasi walang amo ang mga yun. Dapat kung sa akin lang doon sila mag-focus sa mga undocumented, hindi sa documented. Huwag nilang idamay yung documented kasi may mga amo yun. Except lang, kung siguro yung documented na yun, inabandona ng amo or sinarahan ng bahay. So far, wala namang ganun. So sana, bago gawin ng government niyan, pag-isipan nila, kasi for sure, marami talagang mag-protest niyan at ayaw umuwi, lalo na ang iba 20 years, 30 years na sa amo, maganda ang sahod, maganda ang pakitungo, okay naman yung pagkain, okay naman yung shelter. Halimbawa, may bomb shelter sila, meron silang bahay na pinupuntahan like Faraya, like doon na sa mga lugar ng Christian na safety. So, I doubt na marami pong uwi. Kung gagawin man yan ng government, sana pag-isipan nila ng maayos yan. I'm sure worried na worried ang pamilya mo. Though sabi mo nga, no, May, regular naman kayo nakakapag-usap at kinukumbinsi ka na ba nila talagang umuwi? At siguro ano ang mensahe mo sa kanila? Sana lang sa pamilya ko, lalo na sa lola ko na nag-alala, sa mga auntie ko na palaging nakakanood ng video, tapos ayun na, nag-hysterical na, kinakabahan at nakikiusap sa akin. Ako ang makikiusap sa inyo ngayon. Hayaan nyo akong magdesisyon. Hindi ko naman i-risk ang buhay ko na magpakamatay ako dito. Alam nyo kung gaano kayo kamahal. Pero gaya nga ng sabi ko, paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ayaw kong mahihirapan kayo na uuwi ako at magdala ako ng hirap sa mga buhay ninyong lahat. Kahit ilang beses nyo pa sabihin sa akin na hindi ganyan ang iniisip namin, pero sorry, ganun ang pag-iisip ko. Alam kong mahal nyo ako, pero promise, hindi ko rin ilalagay ang sarili ko sa isang lugar o sa isang sitwasyon na para mawala sa mundo at masaktan ko kayo. Hindi naman ako ganun kabrutal sigurong tao na gawin ko yan. Bigyan nyo muna ako ng months pa. At sana paniwalaan nyo lahat ng sinasabi ko. Hindi kayo maniniwala kung ano nakikita nyo sa social media. Oo, magpanik kayo. Normal lang yan. Ganon din naman kami dito. Pero believe me, kung kayo sigurong nakatira dito, masasanay na rin kayo. Gaya nga ng palagi kong sinasabi na yung ang binidyo call nyo ako na mayroong pumutok sa likod ko, sinabi ko nga sa inyo, sanayan lang. Hindi naman, at as long as hindi ko naman tinakbo at sinalo yung missile siguro, hindi naman ako matatamaan. Ialis ko naman ang sarili ko sa isang sitwasyon o sa isang lugar kapag alam kong dihado na. Yun lang, sana maintindihan nila ako. Kung ano yung mga sinasabi ko, intindihin nila ng maayos yun. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. May Romagos, OFW natin sa Lebanon. Susunod, bagong kaso ng Mpox sa bansa, iniulat ng Department of Health. China Coast Guard inakusahan ang barko ng Pilipinas na nambangga ng kanilang barko sa West Philippine Sea. 2 Philippine Coast Guard vessels na nadamay sa insidente, parehas nagtamo ng pinsala. At National Press Club, sinalag ang akusasyong parte ng kanilang organisasyon ang Davao businessman na si Michael Yang na nasasangkot sa illegal drug trade. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Health na may bagong na-detect ulit
na kaso ng Mpox dito sa Pilipinas. Ayon sa DOH, na-detect ang ika-10 overall na kaso natin ng Mpox kahapon sa isang 33-year-old na lalaking walang travel history pero may close contact sa galing abroad. Nilagnat lang daw ang pasyente 1 linggo na ang nakararaan hanggang sa tinubuan na siya ng rashes sa mukha, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Nang isa lang sa lab test, dito na nakumpirmang positibo siya sa Mpox. Bago ito, December 2023 pa na-detect ang huling kaso nito. Nakukuha ang monkeypox sa pamamagitan ng close contact sa hayop o taong infected ng virus. Iginiit ng National Press Club of the Philippines o NPC na walang kaugnayan sa negosyante at former Presidential Economic Advisor Michael Yang. Kasunod yan ng pahayag ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa House Quad Committee hearing kung saan iniuugnay niya si Yang sa organisasyon at sa multi-billion peso shabu shipment noong 2018. Bukod kay Yang, idinawit din sa illegal drug trade sina dating NIA Acting Chief at NPC Vice President Benny Antiporda, Congressman Paulo Duterte at Attorney Mans Carpio. Sa ngayon, nag-file raw ng leave si Antiporda bilang Vice President ng NPC. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Alvin Murcia, ang tagapagsalita ng NPC. Magandang tanghali po sa inyo. Hello, Mr. Murcia. Yes po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Kailan po nag-file ng leave si NPC Vice President Benny Antiporda? At ano po ang kanyang dahilan? Nag-file po siya ng leave nung August 16. Nung nagbo-board meeting po kami sa headquarters namin. Wala naman pong specific na dahilan yung pag-leave niya. But we accepted it siguro in connection with the allegation Pero sa illegal drug trade. So tinanggap nyo na lang po, hindi na rin po kayo nagtanong na ano po ang kanyang explanation or kaugnayan, bakit nasasangkot po siya dito sa illegal drug trade? Wala naman po siyang sinabi na specific na dahilan kung bakit siya nasasangkot. Siguro kasi inaano niya na baka ipapatawag na siya. Papatawag din siya doon sa Quad Committee hearing. So doon na lang siguro siya maglalahad kung ano ang kumbaga depensa niya whatsoever po. Tungkol doon. But kayo po sa NPC, magsasagawa po ba kayo ng sarili niyong investigasyon? We will seek the truth po. Yun po ang paninindigan namin. Kailangan naming malaman kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon na ito. Kasi po, naniniwala kami na madaling mag-allege, mag-akusa. Pero yung patunayan siya per se is a different matter. Pero we will seek for the truth. Yun po ang paninindigan namin. Bilang isa po sa pinakamatandang organisasyon ng media sa bansa, ano po ang gusto niyo ipahayag sa publiko sa gitna nga po ng issue sa illegal drug trade? Kailangan po ang publiko ay maging mapagmasid sa pangyayari ngayon dahil siyempre, hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan o kung ano talaga yung tinutumbok nitong mga naglalabasang balita na ito. Hindi po ito simpleng problema. Ang illegal drugs po ay talagang menace ng ating society. So, kami po sa National Press Club is against yan sa illegal drug trade. And lahat ng mga masasamang gawain against kami po dyan bilang mga media man. Marami pong salamat sa inyong oras. Alvin Murcia ng National Press Club of the Philippines. Magandang tanghali po. Hindi lang buwan ng wika ang ginugunita ngayong buwan. Tuwing Agosto rin, sineselebrate ang Linggo ng Kabataan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Tuwing Agosto, matik na yan na buwan ng wika. Pero hindi lang yan ang pinagdiriwang ngayong buwan ha? Tuwing Agosto rin kasi sineselebrate ang Linggo ng Kabataan. Bukod sa basketball at obstacle course race, may spelling bee at patentero competition din ang sangguniang kabataan dito sa Barangay 414, Sampaloc, Manila. Spell gatas!
Saging. S-A-G-I-N-G. Okay. Ano spelling ng lobo? Ito raw kasi ang paraan nila para gunitain hindi lang ang appreciation sa mga kabataan, kundi pati ang paghubog nila sa kaalaman ng youth pagdating sa wikang Filipino. Sinabay na po namin kasi sabi ko po sa kanila na total po magkakaroon po ng Linggo ng Kabataan, isabay na po namin yung buwan ng wika. Mandato po kasi ng SK ang itaas ang level ng development ng isang kabataan in terms of health, in terms of sports, in terms of learning, education. especially learning. At ngayon pong buwan ng wika, very important po na parang itaas natin yung kaalaman natin sa pagiging Pilipino, most likely sa lengguwahe ng Pilipino. Kasi parang yung lengguwahe ng Pilipino is unti-unti na po bumababa yung kalidad. Kaya mula 5 years old hanggang sa teens, naging immersed sila sa pag-iisip sa bokabularyong Pilipino at paglalaro ng patintero na parte ng ating kultura. Say pa nila, challenging man ang pagiging parte ng SK, isa lang ito sa mga responsibilidad na tungkulin ng sangguniang kabataan. Masarap po sa pakiramdam na meron ka pong may naidudulot ka din po sa mga kabataan po dito po sa amin. Kahit pa paano, nagkakaroon po sila ng kaalaman. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya sa murang edad pa lang nila, dapat daw ay tutukan na ang kanilang mga prinsipyo at katalinuhan. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Iniurong ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw ng paggunita sa Ninoy Aquino Day. Imbes kasi na sa August 21, ay ginawa niya itong August 23 para long weekend. Lalo't wala rin pasok sa Lunes, August 26 dahil National Heroes Day. Anong plano niyo sa darating na long weekend mga kapatid? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Dahil long weekend at binigla yung last minute announcement na long weekend pala siya, ay maghabol na lang sa labahin at saka sa mga gawaing bahay. Yeah, papasok pa rin. Kasi wala namang kami yan eh. Bakasyon, hindi naman nagbigay ng leave yung Kaya papasok pa rin. Papasok pa rin kasi wala naman kaming bakasyon. Para kahit paano, kumita man para sa pang-araw-araw. Well, maybe additional day to exercise, play badminton, or perhaps go home sa province. Depende pa kasi biglaan din eh. So long weekend. Pupunta ako di ko pa napupuntahan na lugar sa sa Iloilo tsaka sa Guimaras. Kasi stressful nung ditong mga nakarami, kailangan mag-unwind. Ako inyong hanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Patay sa pamamaril ang isang lalaking kalalaya lang sa kulungan habang sugatan naman ang kanyang kinakasama. Posible raw konektado ito sa iligal na droga. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mahingot to Cheryl, pinagbabarilan nga sa loob ng bahay ang dalawang ex-convicts sa Sitio Micabaha sa Barangay Dulho Fatima sa Cebu City kahapon na madaling araw. Ayon kay Cebu City Police Station 11 Chief Major Efren Diaz Jr., patay sa tama ng bala sa noo ang 50 anyos na si Sir Saturtino Biscocho. Samantalang nasa ospital ngayon ang live-in partner nitong si Maribel Pedrosa, parehong kalalaya lang noong Hulyo. Ang mga salarin, dalawa rin na nakaitim na jacket at maskara na pula. Alas 3 ng madaling araw na pumasok umano ang gunman at isang lookout. Narinig na lang ng mga kapitbahay ang 5 putok ng baril. Sa nakuhang CCTV footage ng mga pulis, nakitang naglalakad lang ang dalawa na parang walang nangyari. Pinala ni Major Diaz may kaugnayan ang pamamaril sa pagbibenta ng iligal na droga. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, nagsimula na ang mga paghahanda para sa Pasigarbo sa Cebu Festival Parade. Sa weekend pa ito gagawin pero ngayon pa lang nag-abiso na ang Cebu City Transportation Office sa publiko na maghanda sa traffic. Isasara kasi ang malaking bahagi ng Osmeña Boulevard, 51 dancing contingents mula sa iba't ibang lungsod at bayan sa Cebu Island ang kasali sa fiesta. Mas marami ang kalahok dito kesa sa sikat na Sinulog Festival
kung kaya inaasahang maaari itong matapos usually bago mag-alas 12 ng hating gabi. Ang pasigarbo sa Sugbo ay bahagi ng 455th anniversary celebration ng Cebu Province. Makini ang mga nag-una, magbabalitang dako. Gikan din sa Sugbo, balik sa iyo, Sheriff. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Nagbanggaan na naman ang barko ng Pilipinas sa China Coast Guard sa West Philippine Sea kaninang madaling araw. Sa video na pinost ng China Coast Guard, kita ang gitgitan ng dalawang barko sa dagat. Kuha raw ito malapit sa Escoda Shoal. Sabi ng China, pilit dumaan ang barko ng Pilipinas sa lugar kahit paulit-ulit ng binalaan. Dumikit at binangga umano nito ang barko ng China. Sa panig ng Pilipinas, kinumpirma ng National Security Council ang banggaan. Pero hindi lang isa, kundi dalawang barko ng Pilipinas ang binangga ng China. Dahil umano sa dangerous maneuvers ng mga Chinese, nabutas ang gilid ng bahagi ng BRP Cape Engaño. At nagtamo rin ng pinsala ang isa pa nilang barko na BRP Bagakay. Pero natuloy pa rin naman daw ang resupply mission sa Patag at Lawak Islands. Bago ang insidente ng banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China, una nang naghain ng diplomatic protest ng China sa Pilipinas dahil sa pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Kaugnay niyan, makakausap natin si Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore J. Hello, magandang tanghali kayo, Ms. Cheryl, at sa mga taga-subaybay. Commodore Tariela, unahin po natin yung nangyaring banggaan. Sa report po ng Reuters, sinabi raw ng China na deliberately collided o tila sinadya raw natin na banggain ang kanilang barko. Ano po ang sagot ng ating pamahalaan on this? Well, una sa lahat, Ms. Cheryl, no? Ang tama ng mga barko natin, lahat sa gilid. Kung deliberately natin binangga sila, edi sana sa unahan, di ba? Pangalawa, we do not have the capability to do that dahil yung mga barko nila mas malalaki kaysa sa mga barko natin. Kamusta po ang lagay ng ating mga barko na sangkot po dito sa collision? Wala naman po bang nasaktan na tauhan po ng PCG? Wala naman tayong mga tropa na napaulat na nasugatan or nasaktan, no? But again, these are just initial reports pa. We have yet to receive pa yung talagang kabuang balita nito. Ang report na to, the moment na makabalik na itong dalawang barko natin at nakumpleto na nila ang resupply operation nila sa Patag at sa Lawak Island. Pero yung tinamo po ng dalawang barko natin, makonsider natin na minor lang po ito to the point na pwede pa pong maglayag, safe pa pong maglayag yung dalawang barko po natin. Well, ang 4410, Ms. Cheryl, no? Ang butas na nangyari dito ay napakalaki. Ito ay may haba na 2.5 feet at 3 feet yung lawak niya, no? So you can just imagine how big itong hole na to sa 4410. And then for the 4411, ang damage siya ay nagkaroon siya ng 1.1 meters na laki din. So ibig sabihin, these are really significant structural damage, no? Dahil alam naman natin na vessels should not have those kind of holes para manatiling seaworthy siya sa paglalayag sa karagatan. But despite of all this sustained structural damages, ang ating mga commanding officer ng barko na ito ay minabuti pa rin pong ituloy ang mission at siguraduhin maihahatid nila ang mga supplies sa ating mga Coast Guard personnel na nakatao po sa Patag at sa Lawak Island. At nakarating na po ba sila sa Patag at Lawak Islands? As of this time, Ms. Cheryl, as we speak, no, hindi pa rin sila nakakarating dito. Pero namomonitor naman po natin na safe at kakayanin po ng ating ito pong particularly the 4410. Well, it may not be safe, no? Dahil sinabi ko ang meron siya mga structural damage. But definitely the personnel of the Philippine Coast Guard
would see to it that they can still be able to deliver the supplies. Opo, bago po ang insidenteng ito, gaano kalimit ang ginagawa nating resupply mission sa Patag at Lawak Islands po? Unang beses ba na ginitgit tayo ng China sa nasabing lugar? Ms. Cheryl, ang ating resupply sa ating mga Coast Guard personnel sa Patag Island at sa Lawak Island ay ginagawa natin ito. It's a very routine operation. Buwan-buwan lang natin itong ginagawa. And gaya na sinabi ko, this is the first time that the Philippine Coast Guard experienced such intentional ramming that resulted to structural damage of the Coast Guard vessels. Isa pa pong issue ang inihain na diplomatic protest ng China dahil sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ano po ang reaksyon natin on this? Ms. Cheryl, ang Escoda Shoal ay may layo lamang na 120 nautical miles away from Rizal, Palawan. Ibig sabihin, we have all the reason to deploy our Coast Guard vessels dito. We do not need to ask permission from anybody, no? Ang Philippine Coast Guard vessels ay ipinapadala lamang natin dito para siguraduhin mapoprotektahan niya ang ating yamang karagatan at mapoprotektahin din ang karapatan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Ang China ay napakalayo sa Escoda Shoal at dinesisyonan na ito ng 2016 Arbitral Award. Sila ay walang jurisdiction o legal na batayan para magpadala sila or magreklamo ng presensya ng Philippine Coast Guard vessels in this water. Marami pong salamat for taking our call. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang hapon po. Sa ikawalong pagkakataon, nakuha ni Junmar Fajardo ang MVP Award sa PBA. Kasabay ng pagbubukas ng bagong season, inabangan din ang launch ng 4-point line. Magbabalita si Ian Suyu. PBA is now back in action sa pagbubukas ng Season 49 sa The Big Dome nitong linggo. Pero bago ang bakbakan sa court, pinarangalan muna ang mga manlalaro sa taunang Leo Awards. Sinelyuhan muli ni San Miguel Beermen center Junmar Fajardo ang kanyang GOAT status matapos masungkit ang ikawalong Most Valuable Player Award. Hindi ko nga ma-imagine na makakuha ako ng ganito karaming MVPs. Sobrang daming na napagdaanan ng anxiety, depression, lahat. Pero never ako nag-give up. So i-prove sa sarili ko na may mararating ako, may mapapatunayan ako sa sarili ko. Ito yung resulta sa mga pinagagawa ko. Inuwi naman ni number 1 overall draft pick Stephen Holt ng Barangay Ginebra ang Rookie of the Year Award. Nakuha naman ni Northport Batang Pier Guard Paul Zamar ang Samboy Lim Sportsmanship Award. Most Improved Player naman si Jonard Clarito ng Rain or Shine Elasto Painters. Bukod dyan, agaw pansin naman ang mga PBA Muse sa Season 49 opener. Kabilang dyan ang ating mga pambansang atleta. Kasama na si 2019 SEA Games gold medalist Jamie Lim para sa San Miguel Beermen. Eye-catching naman ang blue gown ni Valley Star Gemma Galanza para sa Phoenix Fuel Masters. At last but not the least, all smile si 2024 Olympic gymnast Aliyah Finnegan, decked in all white para sa Meralco Bolts. Pinarangalan din ang Paris 2024 Centennial Team bago ang opening game sa pagitan ng Meralco Bolts kontra Magnolia Hotshots. Next bell, he's 30 years old, Glenn Robinson, as we see Banquero. Sa laban, Chris Banchero of Meralco Bolts made history sa pagpukol ng unang 4-point shot na sinimulan lang ngayong season. Sunod na naka 4-point shot si Jolo Mendoza. Oh, 4-point attempt. Pasok si Mendoza. Dinomina ng Magnolia ang laban, pero sa second half, nagpakawala ng scoring run ang Meralco para makalamang. Sinubukang maipanalo ni Glenn Robinson III ang laban gamit ang 4-point line, pero mintis ang kanyang tira. Robinson will take the 4. Baka pumasok pa yan. Ang final score, 99-94 para sa Meralco. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Napapansin daw ng ilang mga consumer na tila pagalingan ng social media ads ang nagiging siste sa mga negosyo ngayon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa
Sa dami nga ng oras na ginugugol natin sa internet, aba, siguradong napadaan ka na rin sa mga nakakatawang promotions. Pero malaki nga ba ang epekto nito sa kanilang negosyo? Alamin natin yan. Di bali na ang umakting o gumulong sa daan para lang magawa ang mga ito. Kung kapalit naman ay libo-libo o milyon-milyong views online. Palupitan ng content ang labanan. Mas nakakatawa, mas benta. Sa isang viral video sa TikTok, halos mapaos na ang isang barista para lang mahanap ang customer. Jam! 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 Yung mindset kasi na inaano ko sa mga staff, sa team members is if we want to do something, todo na natin. Hindi rin naman maipagkakaila na naging maganda ang resulta nito dahil sa laki ng exposure. Actually, sobrang effective niya kasi 1 million views pero alam naman natin na hindi naman lahat yun magko-convert into sales. But we have been getting a lot of online orders compared to before. Kahit saang platform man yan i-post, nakakatawa, kakaiba o simple man ang atake nito, isa lang naman ang goal, ang mag-viral. There was fear. I got scared na sabi ko, kapag gumawa tayo ng video, it has to go viral. It has to be trending. Marami man ang mga lumipas na trends sa mundo ng promotions. Huwag ka pa ring matakot na sumubok ng bago. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Sa Ukay-Ukay Hunters, baka gusto nyo raw bisitahin ang per kilong bentahan ng pre-loved items sa Quezon City. Ang mapagbebentahan nito, pakikinabangan ng mga estudyante sa lungsod. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi lang bigas o pagkain ang pwede mabili per kilo. Dito sa QC, makakabili ka na rin ng damit na per kilo ang presyuhan. Sa halagang 300, makakabili ka na ng 8 hanggang 12 mga damit dito sa Quezon City. Ang siste kasi dito, per kilo ang bentahan ng pre-loved items gaya ng damit na initiative naman ng Quezon City LGU. Kaya siya per kilo kasi we also want na makatulong sa mga may limited budget. 1 kilo of items is only for 300 pesos. Ang mga items na ibinebenta sa store na ito, puro donations mula sa government employees, pati private citizens, pwedeng makapag-donate. Pwede raw sa maarte dahil may nakatutok sa quality check. Ang mga hindi naman pwedeng gamitin, ipinapadala sa mga organisasyong nagre-repurpose o ginagawang ibang bagay ang mga damit para magamit. Karoon ng magawa ng rugs, meron din pong iba yung ginagawang bags, yung mga ganun po, i-recycle po sa ibang paraan naman po. Ang kita, mapupunta sa education sector ng Quezon City. Lahat ng donations ay pinapasok at ginagamit para sa mga learning recovery programs. O diba, mas maporma na ang iyong datingan. Nakatulong ka pa sa pag-aaral ng ilang mga estudyante. Kung hanap nyo naman ay formal wear, gaya ng gown o barong. Meron din dito, pero individual na ang presyuhan niyan. Mula 1,500 pataas. Mas mura pa rin kumpara kung bibili ka ng brand new. Bukas ang Kilos QC mula 9 a.m. hanggang 6 p.m. sa gabi, Monday hanggang Friday. Hindi na kailangan gumastos ng malaki para mas maging maporma ang iyong datingan. Sa ganitong mga tindahan kasi, nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa kapwa. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, it's a brand new week and I'm back. Nandito tayo ngayon naman sa Alabang dahil syempre, isa sa mga nakachikahan natin, mainit-init pa, like 10 seconds ago, tumayo lang tayo dito at interview natin siya ulit, si Manong Chavit Singson. Alam nyo naman, di ba, isa siya sa mga nangako na magbibigay ng 5 million pesos kay Olympic gold double medalist na si Carlos Yulo. Syempre, kung makapag-ayos siya sa kanyang pamilya, naalala raw kasi ni Governor noong mga panahon na talagang sinusuportahan niya si Manny Pacquiao, yung umpisa pa lang daw
ng career ni Manny, no, lagi niyang sinasabi na talagang ayusin ang pamilya at syempre, no, talagang sana magkasuportahan sila. So sinasabi niya ipapaabot niya raw yung kanyang syempre dagdag lang naman daw yon sa dami ng ng mga nangako kay Carlos Yulo. Kung sana nga raw makita na maging siya na magkaayos sila at sana daw mapatawad niya yung kanyang pamilya. Chinika nga rin daw ni Manong Chavez na talagang yun nga nag-reach out na siya, nakakausap niya yung mga magulang ni Carlos, pero kay Carlos to no avail pa rin daw up until now. Pero syempre proud na proud si Manong Chavez sa lahat ng success na dala niya sa ating bansa. And speaking of success, syempre tuloy-tuloy pa rin talaga ang celebration natin para kay Carlos Yulo dahil just last weekend nag-celebrate siya, nagkaroon siya isang bonggang party kay Kuya Will. Yan at ang iba pa sa report na ito. Carlos FDLP Yulo! Engranding Heroes Welcome! Ang ibinigay ng Will to Win para sa unang Olympic double gold medalist ng bansa na si Carlos Yulo. Ang studio nga, sumabog sa palakpakan para sa Pinoy Olympian. Siyempre, may pa-welcome si Kuya Will para sa Golden Boy. Wala akong 1 million na bibigay sa'yo, pero may jacket kang ginto din. Salamat po. Si Kaloy naman, may muntik request lang. Pwedeng pa-selfie. Pwede ba kitang yakapin? Pwede ba? Pinuri ni Emilian Vigier ang nobyong si Joshua Garcia sa bagong pelikula nito kasama ang ex si Julia Barreto. Sabi ni Emilian, nire-respeto niya ang craft ng dalawa matapos panoorin ang Unhappy for You. Dagdag pa niya, puno raw ito ng lessons that heals so many wounds. Kaya proud na proud daw siya kay Joshua. Kilig overload ang hatid ng ASAP sa kanilang pagbisita sa California. Kabilang nga sa nagpakilig ang love team na Donnie Pangilinan at Bel Mariano, pati na sina Kim Chu at Paulo Avellino. Nag-perform din dyan sina Ann Curtis at Joshua Garcia na magsasama sa Filipino adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. May pa-tribute din para kay megastar Sharon Cuneta. Nakasama niya sa performance ang ASAP Divas. Hindi rin naman nagpakabog ang BGYO sa performance ng kanilang latest single na Trash. Sa mga kapatid nating nais mapasama sa isang boy group, binuksan na ng TV5 at MLD Entertainment ang audition para sa Be The Next 99 Dreamers. Kung ikaw ay lalaki at ipinanganak mula 2000 hanggang 2009, pumunta lang sa bnext99.com at ipadala ang inyong application. Marami pang detalye mula sa inaabangang Idol Survival Project ang ire-reveal soon. Mapapanood ang Be The Next 99 Dreamers sa 2025 sa TV5. Eto na nga, speaking of, syempre, di ba, talagang may maganda tayong balita para sa local cinema news kasi nga yung Unhappy for You ni Joshua Garcia at ni Julia Barreto ay pumalo na po ng higit 100 million pesos. Magandang senyales yan, syempre, no, para ngayong sa takilya ng mga local films. At syempre, bukod dyan, inaabangan din natin dahil may entry rin si Alden Richards at si Catherine Bernardo this year. At bago pa yan ng Metro Manila Film Festival 50th anniversary. So, ano na bang petsa ngayon? August na, di ba? And talagang things are looking up para sa local box office natin. So, yun yung mga chika tungkol dyan. At tuloy-tuloy pa rin syempre pag-iikot ni Julia Barreto sa mga sinihan para talagang mag-tour. Ibig sabihin, ikinakampanya pa rin talaga nito para lumakas pa yung kita sa takilya ng Unhappy for You. Pero bukod dyan, syempre, abangan din ng mga kapatid natin dahil babalikan ko nga yung interview ko kay Manong Chavez. Talagang dinudumog lang siya ngayon dito sa loob ng kanyang bagong restaurant dito sa Alabang. Pero after nyan, marami pa tayong itatanong tungkol sa kanya sa mga plano nga sa pagbigay ng ng 5 million pesos kaysa ating two-time Olympic gold medalist si Carlos Yulo at sa kanilang pamilya. Kung ano yung mga plano nilang gawin tungkol dyan. At syempre, yung mga issue na kinakaharap ng kanilang baluarte na zoo nila sa Ilocos region. At yan muna yung latest mula rito. Babalitaan ko pa kayo guys. And yon, back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.